So mga kababayan, ito na nga yung ating pag-uusapan ngayon. Sabi nga ni attorney no, Christina Conte no, na mula sa ICC ay kasya pa naman daw po si Bato, si Albayalde at siyam pa na nasa sunod na magkakaroon ng arrest warrant sa ICC. Sabi nga ni attorney Conte, ito po, pakinggan nyo ha, sa interview po ito ni Christian Isguera. Ito, pakinggan ninyo, mabuti. Bato, kasya ka pa doon. Malaki po ang pasilidad ng ICC Detention Center. Pero NCRPO, di ba? Kaya ako, yan yung tatlong pinangalanan na ng ICC prosecutor noon pa. Kaya sa kanila ako, ano ba to? May pustahan ba? Sa kanila ako pupusta. Na Bato, definitely. Pero Albayalde, tingnan natin. Mas, sabi ko nga, baka naman ako yung conservative na pwede naman talagang siyam ang hulihin. Anyway, may space pa sa ICC kasi 22 yung selda, 6 pa lang yung nakatira. So, kasya pa. So, ako... Diba? 22 yung room sa ICC. So, 6 pa lang yung nandoon, 5, nadagdagan ni Digong isa, so 6 na. So, marami pang bakante. 22 yung rooms, minus mo sa 6. So medyo marami-rami, kasya pa kayo siyam doon. Sabi ni Atty. Conte, Christina Conte, kasya pa. Huwag kayong mag-alala, maluwag. Ito. Nagre-reconsider din ako. Sige, so, kung gusto nilang hulihin yung siyam. So may dahilan para kabahan si Bato. At di ba, parang sa balita ngayon, nasa isang siya, undisclosed location ba? So may dahilan para kabahan si Bato kung ikaw si Bato. Ay talaga, noon ko pa yan sinasabi na si Bato de la Rosa ay walang pupuntahan niya kundi yung ICC. Akala ko nga una siyang huhulihin or unang mahuhuli kasi sitting duck siya as a sitting senator. Di ba? Although sinasabi ni Cheese Escudero na proprotektahan niya, well, I understand that. Pero ewan ko kung hanggang gaano katagal makakapag-stay siya sa Senate. And ngayon, apparently, umalis na siya doon. So, sabi nga ni Attorney Christina Conte na dapat daw, ang pagkakaalam niya at ang nasa isip niya ay una daw dapat na arestuhin si Bato. Kasi siya daw yung nasa posisyon ngayon, sitting senator. Ngunit, nauna lang daw inaresto itong si Digong kasi nga magulo maraming supporter yun nga lang, sa sobrang daming supporter, mga bubo naman. So, si Digong ang inuuna, pero ang pagkakaalam daw talaga niya, ay si Bato daw talaga ang dapat unahin kasi siya yung nasa power. Ngayon, sabi nga niya na kahit sabi ni Chis Escudero na puprotektahan niya si Bato, kung hanggang kailan daw magtago si Bato or manatili sa Senate. Sa ngayon daw, wala na daw si Bato sa Senate. Continue natin. Okay. Good luck, Senator Bato. Natawa pa. Ito ba isang telling dun sa pagdinig kanina? I think this has to be highlighted. Yung pag-acknowledge ni Justice Secretary Boying Remulla na yung justice system natin, at least at that time, failed the victims and the relatives. How significant yung ganong acknowledgement o pag-amin on the part of the Justice Secretary? Naku, important sa amin yan dahil matagal na namin dinidiin na lapit kami ng lapit sa korte, sa prosecutor, wala din, unang pala, sa police, walang investigasyon. Paglapit namin sa prosecutor, minsan nga DDS pa, hindi na tinitingnan yung substansya kasi natatakot din sila under the war on drugs program, parang baka ayaw namin madawit dyan. Kaya, para sa mga biktima, kanino kami lalapit? Huwag na lang. So ito yung klaro ito yung klaro, sabi ni Attorney Conte. Sa mga nagtatanong at nagsasabi dyan, meron naman daw batas ang Pilipinas. Meron naman daw tayong sinasabing sovereignty, soberanya. Bakit kailangan pa sa ICC tayo mag-file ng kaso laban sa mga biktima, no, at laban kay Digong sa war on drugs at sa AGK? Ito nga, sabi ni Attorney Conte, lumapit sila sa pulis kasi nga nabiktima yung pamilya nung adik na di umano, hindi naman daw sila pinapakinggan. Lumapit sila sa Korte Suprema,
Lalo na pag yung abogadong nilapitan nila DDS at ayaw manghimasok kasi patungkol sa war on drugs, mahirap yan, mabigat na issue yan, mahirap natin ipaglaban yan kasi mahirap kalabanin si Digong kasi may impluwensya, presidente, maraming kapit, kaya hindi sila pakinggan. So saan nga sila magsumbong? Saan sila magreklamo? Pumunta sila ng ICC ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan ang batas dito sa Pilipinas, kapag mayaman ka, absuelto ka. Kapag mahirap ka, ma-powerful or ma-influensya ang kalaban mo, wala kang kalaban-laban. Kaya, dinala nila ngayon sa ICC. Sa mga nagsabi dyan na weak daw ang ating batas, which is hindi naman talaga weak. Ang problema lang, ang batas ng Pilipinas, pag mayaman, walang batas-batas. Pag mahirap, tsaka lang gumagalaw ang batas. Sa mga nagtanong si Attorney Cristina Conti na yan mismo nagsabi. Na nagsumbong sila sa pulis, walang investigasyon. Nagsumbong sila sa Korte Suprema, wala ring nangyari. Kaya dinala nila sa ICC. And if you remember, it was the Department of Justice that said that kumbaga, it was cooperative with the war on drugs entirely. Vitaliano Aguirre pa. Nung pumasok si Minardo Guevara, nagsubok siyang mag-imbestiga. Pero yung inimbestigahan niya, parang yung isolated incidents, yung 52, hindi niya tiningnan o hindi niya sinilip na yung presidente at si Bato at yung buong kapulisan ay involved sa isang proseso. Ay sabi ko nga, ganito na lang ba tayo lagi? Parang lapse of judgment. Wala ba tayong kikilalanin na responsibility na pangkalahatan? Ngayon, itong statement ni SOJ ay for the victims, medyo parang validating na, di ba? Sinabi na namin sa inyo. Sana lang moving forward, may maging action. Okay. Di ba? Nagreklamo na pala sila. Si Trillanes, si Alejandro ba yon? Ng Magdalo Groups, itong mga taga human rights, sa pulis, sa prosecutor, or sa Korte Suprema, hindi sila pinapansin, walang nangyari. Kaya, syempre, mahal nila ang taong bayan, mahal nila ang mga nabiktima sa war on drugs na hindi naman natin sure kung talaga bang addict, at pangalawa, hindi dinaan sa due process. Ito yung mahirap ipaliwanag sa mga DDS. Ano bang ibig sabihin ng due process? Ibig sabihin po ng due process, ganito yan. Sa batas sa Pilipinas, wala pong nakalagay sa anong pong artikulo or anong batas na kapag nakita kang nagdroga, patayin ka diretsyo. Walang ganun. Kapag nakita ka nagnakaw, patayin ka diretsyo. Walang ganun. Ang meron sa batas, kapag nakitang nagbenta, gumamit, hulihin o arestuhin, ikulong, kasuhan, at lilitisin. Pero wala sa saligang batas, or sa Philippine Constitution, na kapag nakita ka, na addict ka, nagdroga ka, papatayin ka diretsyo. Walang ganun. Only Duterte law. Batas ni Duterte yan. Pero hindi po yan batas ng Pilipinas, yung batas na ginawa ni Digong. Na pag nakita kang na ganun, patay ka agad. Walang ganun, Mars. Kahit sino po ang napakatalinong abogado na nanood sa akin ngayon, paki-comment kung anong artikulo sa batas, anong Republic Act yan, na nakasaad na kapag nakita kang nagdroga, babarilin ka. Wala po, di ba? Sino po ang pinakamatalinong abogadong nanood sa akin ngayon? Paki-comment kung meron ba sa saligang batas na kapag nakita kang nagdroga, shoot to kill ka. Wala po siguro, di ba? Wala. So yun ang ibig sabihin na hindi dinaan sa tamang proseso or due process. So kaya humarap ng kaso na crimes against humanity, si Digong ngayon. Torture, murder, and rape. So yun ang ibig sabihin ng due process. Kaya mga DDS, alam nyo na, hindi dinaan sa tamang proseso or due process yung pagtigok ni Digong sa mga adiktos. Kasi hindi porkit kitang nagdroga ka, papatayin ka agad, wala sa batas yan. Ang nasa batas, pag nakita kang gumawa ng krimen, arestuhin, hulihin, ikulong, litisin.
Yun ang totoo. Pero wala sa saligang batas na pag nakita ka, patayin. Walang ganun. Di ba? So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Bato at siyam pa na aarestuhin sa sunod ng ICC. Kasya pa daw po kayo doon sa ICC facility. 22 ang selda, 6 lang ang nakatira. So yun lang, maraming salamat. God first. Thank you.